Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Nasusukat ba ang pag-ibig ng isang ama? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, Emilio? Hindi mainam sa isang tao kahit pa hindi isang negosyante ang nagpapautang ng pera. Tinuturuan mo lang ang tao na maging tamad at umasa sa iba. Kung gusto mong makatulong, bigyan mo ng pera, pero wag mong pauutangin. Malulubog lang sa utang ang tao at hindi siya matututong magsikap. Dahil masasanay siyang kapag may pangangailangan, tatakbo sa iyo para humiram ng pera. Sorry, Dad. Isa pa, matuto ka naman pumili ng mga taong pwedeng pagkatiwalaan. Ilang beses na sa'yong umutang si Manuel? Nabayaran ba niya yung una? Hindi na maulit, Dad. Ito ang tandaan mo, ha? Ang buhay ay isang giyera. Kung gusto mong manalo, humanap ka ng mga kasangga na maaasahan, may kakayahan, at higit sa lahat, mapagkakatiwalaan. I'm home! Naintindihan mo ba yan? Yes, Dad. Hindi na yan maulit, Emilio. Yes, Dad. Singilin mo siya ngayon din. Ngayon din, Emilio. Yes, Dad. Kuya Emil, sino sisingilin mo? Huwag ka nakikialam sa usapan ng matatanda. Pumasok ka na sa kwarto mo. Magbihis ka. Amoy pawis ka na naman. Nagkayayaan kami ng mga barkada kung maglaro ng basketball eh. Saan ka pupunta, kuya? Gabi na! Ano, Daniel? Kasya ba sa'yo yung sapatos na binili ko? Kasyang-kasya, mami. Ang ganda, oh. The best ka talaga. Uy, ano ba? Ito naman, oh. Kinikis ka lang, eh. Nung bata pa ako, lagi mo kong kinikis. Kaya ngayong matanda na ako naman ang magkikis sa'yo. Sino ba may sabing matanda ka na, ha? Alam niyo, mami, pareho kayo ni kuya. Palagi niyong sinasabing bata pa ako, 25 years old na ako. May girlfriend na nga ako, eh. Uy, baka marinig ka ng daddy mo. Bakit? May trabaho naman na ako. Bawal pa rin bang mag-girlfriend? Pinakilala mo na ba sa kanya? Hindi pa. Oh, that's the issue. Dapat ipakilala mo muna sa kanya. Bakit? Para sa approval niya? Lahat na lang ng taong makakasalamuha namin, dapat may say siya? Pinag-iingat lamang kayo ng daddy nyo dahil marami ang mga taong mapagsamantala nowadays. Pati mga kaibigan namin ni Kuya Emil, pinakikialaman niya. Wala ba siyang tiwala sa amin? Akala niya ba hindi kami marunong pumili ng mga taong pwedeng pagkatiwalaan? Anak, protective lang ang daddy nyo sa inyo. Abi, huwag kang mag-isip ng ganyan sa kanya. Pero mami... Tama na. Mabuti pa, ilabas mo na yung napili mong damit para sa birthday party ng daddy nyo bukas. Para sa ganun na yung maplansya na ni Aling Epang yun. So, pwede ko bang isama bukas ang girlfriend ko? Para maipakilala ko kay daddy? Ha, mami? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Oh, thanks for coming. Mami, wala pa rin si Daniel? Wala pa eh. Ewan ko ba sa kapatid mong yun. Ang sabi ko, umuwi na maaga. Umuwi nga na maaga. Nagbihis lang, tapos umalis uli. Bakit ganyan ang mukha mo? Wala po. Sige na, ako nang bahala kay Daniel.
Doon na sa table ng daddy mo. O kaya naman kausapin mo yung mga bisita. Opo. Bakit ba parang balisa si Emil? Emilio. Dad? Come here. Ito ang panganay ko. Si Emilio. He is the future of this business. Good evening po. Someday, he will be the one calling the shots. May master's degree yan sa entrepreneurship. Kaya a few years from now, he will greatly contribute to the growth of our business. Ang pagkakaiba lang naming dalawa, itong anak kong to, masyadong tahimik. Pero seryoso magtrabaho at higit sa lahat, marunong makinig. Yung bunso ko naman, si Daniel. Asa si Daniel? Kanina ko pa hinihintay, Dad. Wala pa rin eh. Mamaya, ipakikilala ko sa inyo yung bunso ko. Hanapin mo si Daniel. Oh, baba na. Sigurado ka bang okay na tong damit ko? Oo naman, bagay na bagay naman sa'yo. Kasi binili ko lang to sa ukay-ukay nung isang araw eh. Maganda ka. At maganda ka magdala ng damit. Kaya huwag ka ma-conscious. Isa pa, kasama mo ako. Kaya, tara na. Wait! Ano ba, Abby? I'm scared. Bakit ka naman matatakot? Hindi ka naman kakatayin sa loob. Dalian mo na. Daniel, pumasok na kayo. Kuya. Good evening po. Huwag mo hatakin ang laylayan ng palda mo, miss. Abi po. Abi, Opo. huwag mo hatakin ng laylayan ng damit mo. Baka mapunit. Nagsuot ka na maiksi, panindigan mo. Daniel, pumasok na kayo. Kanina ka pa hinahanap ni Dad. Kuya, ipapakilala ko na si Abby sa kanya. Would that be okay? Oh, kailangan pa ba ng sagot ko sa tanong mong yan? Hindi na. Kahit naman anong isagot mo, ipapakilala ko pa rin si Abby. Tara na, Abby. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hi, Dad. Oh, eto na pala ang bunso ko. This is Daniel. Siya naman ay isang web developer. Magandang gabi po. Good evening po. Oh, good evening. Magsasabi ka ba ng wine? No, Dad. Hindi siya waitress dito. This is Abby, girlfriend ko. Ano sa'yo, Fernando? Dad, si Abby. Abby. Hello. Sorry, napagkamalang kitang waitress. Welcome to my birthday party. Happy birthday po. Thanks for coming. Sige na. Doon na kayo maupo sa kabilang table. Oo, Kuya. Dad, Emilio. I'm offering a toast para sa 60th birthday mo. Oh, sure. Sure. Come on, raise your glasses. Nasaan si Daniel? Dad, Nasaan ang kapatid mo? Dad, hayaan niyo na siya. Huwag kang makialam dito, Emilio. Dad? You out of your mind? Dad! Nasasakal ako! Alam mo ba kung gaano mo ako pinahiya sa mga bisita? Ha? Dad!
Bitiwan mo ko. Dad, bitiwan mo si Daniel. Tonto! Noong 25 anyos ako, nakikipagsapalaran ako sa iba't ibang klase ng trabaho. Tagalinis ng sapatos, tagakuskus ng inidoro, tagahugas ng plato. Nagtatrabaho sa araw, nag-aaral sa gabi. Halos hindi ako natutulog para lang kinabukasan may mailaman ako sa aking tiyan. Gumagapang ako sa alikabok kapag mainit, sa putikan kapag umuulan, para umasenso. Nang umasenso ako, lalo ako nagsikap para ang hirap ng dinanas ko, hindi nyo pagdaanan pa. Tapos ngayon, sa edad na 25, haharap ka sa akin, bit-bit ang isang babae, ni hindi pa nga siguro marunong magsaing? Dad, ano bang masama sa pakikipagrelasyon? Nasa tamang edad na ako. Ba't ba kayo nagagalit? Daniel, Hindi mo ba talaga naiintindihan? Fernando! Sa tingin mo, kung hindi alam ng babaeng yun na kaya mo siyang pakainin ng mahigit 5 beses sa isang araw, makikipagrelasyon siya sa'yo? Ha? Masyado niyong hinuhusgahan si Abby, Dad. Tama na, Daniel. Pumasok ka na sa kwarto. Emil, dalin mo na sa kwarto ang kapatid mo. Huwag na huwag kang mangangas na dalhin uli sa bahay na ito. Ang babaeng yun, Daniel. Tama na, Fernando! Mabuting babae si Abby, kuya. Dalaga siya. May pinag-aralan. Oo, hindi natin siya gaya na mayaman. Pero hindi ibig sabihin nun, pwede na siyang husgahan ni Daddy. Isa pa, I'm already 25 years old. Ano bang inaasahan niyang gawin ko sa edad ko na to? Ano bang dapat kong patunayan sa kanya, kuya? May maayos naman akong trabaho. Daniel, Hindi naman ako umaasa sa kanya. At saka, paano ko naman siya ipinahiya kanina? Mabuti nga at pinakilala ko pa si Abby sa kanya eh. I've been honest. Hindi niya ba na-appreciate yun? Hindi ko siya maintindihan, kuya. hindi mo siya kailangan maintindihan. Kailangan mo lang siyang sundin. Ayan ka na naman eh. Lagi kang ganyan. Huwag mo kong igaya sa'yo, kuya, na masyadong sunod-sunuran kay Daddy. Get a life! Mabuti pa matulog ka na. Sa tingin mo, makakatulog ako sa lagay ko na to? Pasakit pa ang lalamunan ko. Eh, ikaw ba naman nasakalin? Itong tatandaan mo, wag na wag mong susuwayin si Dad. Sorry, kuya. Pero magkaiba tayo. Alam mo yan, kung sinasabi niyong hiwalayan ko si Abby, no, I will never do that. Kahit papatayin ako ni Dad. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Opening bukas ng kauna-una nating pharmacy. After ng opening, dito natutuloy ang mga bisita sa bahay. Cecil, may menu ka na ba? Meron na. Ma'am Cecil? Oh, nariyan yung hinihintay ko. Kay! Good morning, Sir Fernando. Ma'am Cecil? Okay. Wala ka ng birthday ko. Ano ko? Pasensya na po. Kasama po ako sa seminar doon sa kabilang probinsya. Ganun ba? O ano yung bit-bit mo? Mukhang mabigat yan. Mga huli pong isda ni tatay. Ha? Sabi niya, daling ko daw dito. Ito na yung sinasabi ko sa'yo menu bukas, Fernando. Lalaking isda nito ah. Sabihin mo kay Berto, salamat ha. Magkano robo ito? Ay, hindi po yan binibenta, sir. Talaga pong para sa inyong mga ito. Si Berto talaga oh. Hindi na nagbago. Kahit nung magkaklase pa kami, palagi niya akong hinahatian ng baon niya. Hindi pa rin ba siya nagsasawang mangisda? Bahagi na ng buhay ni tatay ang karagatan, sir. Oh, isa pa yan eh. Sabi ko naman sa inyo, huwag niyo akong tatawaging sir. Dito na po kami nasanay. O siya, sige na, Kay. Alam kong dumaan ka lamang dito. May trabaho ka pa yata.
Sa Kapitolyo ka pa rin ba nagtatrabaho? Opo. Ilang taon ka na ba, Kay? Ako. Magkaedad lang ba kay Emil? Opo. 30 years old na po ako. Oy, wala ka pa bang plano mag-asawa? Pinapaaral ko pa po yung bunso namin na nasa kolehiyo. Isa pa, wala pa rin po sa isip ko yung makipagrelasyon. Oh, nakita mo na, Cecil. Mabuti pa ito si Kay. May ganitong klase ng mindset. Sabi ko naman sa iyo, iba-iba ang tao. Lalo na at iba rin ang henerasyon ni Daniel. Bakit po? Yung bunso namin, gusto na yata mag-asawa. Nagdala rito ng babaeng mukhang hindi man lang marunong Fernando, tama na. Ay, nako. Teka. Alis ka na ba? Sumabay ka na kay Emil. Po? Gusto na daw mag-asawa ni Dan? 5 years younger siya sa'yo, di ba? Wala namang ginusto si Daniel na hindi niya nakuha. Matigas ang ulo niya. Baka naman talagang palaban lang siya. May pagkakaiba ba yun? Matigas ang ulo niya dahil ayaw niyang isuko ang kagustuhan niya. Medyo kasi negative lang yung dating kapag sinabing matigas ang ulo. Kapag palaban, more of fighting for your right. Diyan kayo magkaiba ni Dan. Siya, kaya niyang ipaglaban ang gusto niya. Ikaw? Huwag mo nang ituloy, Kay. Kung ayaw mong pababain kita sa gitna ng kalsada. Kaya mong gawin sa kababata mo yan? Mas kaya kong gawin ito sa'yo kasi kababata kita. Oh, sama mo. Alam kong kilala mo ko at hindi mo na kailangang ipamukha sa akin yun. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano, Abby? Matagal ka pa ba dyan sa CR? Teka, sandali lang. Binabasa ko ng maayos yung instruction. Bilisan mo na. Malilate na ako sa trabaho. Tapos na ang lunch break ko. Eh di sige na, umalis ka na. Bilisan mo na. Oh. Eto na, tumatawag na si Ian. Oh, hello, Ian. Oo, nag-lunch lang ako. Pabalik naman na ako. Sige. Dan, Oh, ano? 2 red lines. What? Buntis ka? Buntis ako. Nakaigari sa wakas. Nakakapagod. Dan, pasok. Kuya. Oh, opening ng pharmacy natin kanina. Wala ka na naman. May trabaho ka ba? Kuya. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Ano na naman kapalpakan ang ginawa mo? Kuya. Daniel. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo eh. Pero ikaw kasi ang unang pumasok sa isip ko kanina. Wala pa akong ibang pinagsasabihan nito kahit si Mami. Nakabuntis ka? Kuya, paano mo nalaman? Nababasa mo bang nasa isip ko? Sabi ko na nga be. Kuya, tulungan mo ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Mami. Lalo na kay Daddy. Bakit kang humingisi dyan? Pinagtatawanan mo ba ako? Sabihin mo na sa kanila. Sabi mo nga sa akin, di ba? Kahit patayin ka ni Dad,
Hindi mo hiwalayan ang girlfriend mo. Pues, patunayan mo ngayon. Oh, ginger tea yan. Mainit pa. Salamat. Emil, ikaw na ba yan? Oh, Daniel. Maaga yata uwi mo ngayon may kasama ka? Dad? Ma'am? Sinong... Good evening po. Dad, si Abby. Naaalala nyo? Oh, ano sa mo rito sa bayan namin, Iha? Daddy, Mami, buntis si Abby at magpapakasal na kami. Walang yan ka? Fernando, tama na. Huwag mo siyang hatawan ng tungkod mo. Binihisan kita, pinakain at pinag-aral dahil gusto ko magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Lumaking may dignidad at may respeto sa tao. Tapos ngayon naharap ka sa akin na may kasamang disgrasyadang babae. Hindi disgrasyada, Dad. Paninindigan ko siya. Makakasalan ko siya. Fernando, tama na! Sige, Dad. Saktan niyo ako. Kaya kong tanggapin lahat. Binuntis mo muna bago mo naisipang pakasalan? Ha? Kung hindi ka ba naman tonto, kailan pa nauna ang Martes sa Lunes? Oo, Dad. Alam kong mali. Kaya nga naririto kami para humingi ng blessing nyo. Maaari pa naman naming itama ang pagkakamali namin. Oo, naging mapasok kami. Pero handa kaming panindigan ang relasyon namin. At higit sa lahat, mahal namin ang isa't isa. At kapag nagutom kayo, kaya nyo bang kainin ang sinasabi mo pagmamahal? At ikaw, babae ka, ha? Bago ka bumuka ka sa harapan ng anak ko, naisip mo man lang ba ang sakripisyo ng mga magulang mo sa'yo? Fernando, tama na yan. Sumagot ka! Sorry po. Nakita mo na? Nakita mo na, Daniel? Ito ba ang babaeng gusto mong pakasalan? Ni hindi marunong sumagot ng napakasimpleng tanong. Umalis kayo dito ngayon din. Umalis kayo sa harapan mo! Dad, nasa tamang edad na kami. Kaya na naming bumuo ng pamilya. Pumayag ka nang magpakasal kami. Lumayas ka sa harapan ko bago pa tuluyang magdilim ang paningin ko at makakalimutan kong anak kita! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mami, Emil, tubig oh. Uminom kayo. salamat. Matulog ka na. Hating gabi na eh. Hindi ako makakatulog, Emil. Nag-aalala ako sa kapatid mo. Pinatuloy ko muna silang dalawa sa apartment ni Kay, malapit sa Kapitolyo. Talaga? Oo, kaya matulog ka na. Emil, paano na ang kapatid mo? Tiyak lang hindi magbabago ang desisyon ng daddy mo. Sa totoo lang, Mami, naiingit ako kay Daniel. Actually, dati ang pakiramdam ko, paborito siya ni Daddy. Akala ko, mas mahal siya ni Daddy. Kasi, inahayaan siya na gawin ang gusto niya. Lahat ng gusto niya, nagagawa niya. Nang sinabi niyang gusto niyang mag-IT at hindi siya kukuha ng business course, gaya ko, pinayagan siya ni Dad. Nang sinabi niya na gusto niyang magtrabaho sa ibang company at ayaw niyang makialam sa negosyo natin, pinayagan siya ni Dad. Hinahayaan siya ni Dad sa lahat ng gusto niya kasi alam ni Daddy na may sariling paninindigan si Daniel. At totoo naman, kapag ginusto niya, ginusto niya. Kapag gusto niya, ipinaglalaban niya. And I admire him for that. Emil. Kaya sa tingin ko, Mami, kahit anong gawin ni Daddy,
Hindi siya mananalo kay Daniel. Ako lang eh. Ako lang ang kaya niyang kontrolin. Dan, ano itong mga gamit na ito? Ate Kay, pasensya ka na kanina. Pinakuha ko sa katulong namin ng mga gamit ko sa bahay. Bakit? Hindi ka na ba babalik sa inyo? Aalis na lang kami, ate. Ha? Kung hindi papayag si Daddy na magpakasal kami ni Abby, magpapakalayo-layo na lang kami. Hindi ako kagaya ni Kuya na kayang magtiis sa ugali ni Dad. Ayoko maging sunod-sunuran sa kanya. Ayokong diktahan niya ang buhay ko. Pero teka lang. Sigurado ka ba sa desisyon mong yan? May narentahan akong sasakyan. Nasa baba na raw. Aalis na kami, Ate Kay. Maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa amin dito. Daniel! Aalis na kami, Ate. Abby, tara na. Itong ibang gamit, pakibit-bit na lang. Oo. Ano yun? Seryoso bang dalawang yun? Tatawagan ko si Emil. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang anak ko, paano kung may mangyari masama sa kanya? Kasalanan mo ito, Fernando. Kung pumayag ka na lamang sa gusto niya, sana hindi siya naglayas. Wag na wag mo akong sisisihin, Cecil. Wala akong naging pagkukulang sa pagpapalaki at pagdisiplina sa mga anak natin. 25 anyos na ang anak mo. Ngayon niya sa akin patunayan na kaya niya na ang sarili niya. Bakit ba napakalupit mo sa mga anak natin? Dadalwa na nga lang sila. Kung kailangan maging malupit upang matiyak kung mabubuhay sila na maayos. Kahit wala na tayo sa mundo, gagawin ko. Tingnan mo ang nangyari. Dahil sa kalupitan mo, nawalan tayo ng isang anak. Tumigil ka na sa drama mo. Kanina pa ako naririndi sa'yo. Hindi mo ako naiintindihan dahil hindi ka isang ina. Oh. Kung alam mo lang kung gaano kasakit para sa akin na mawalay sa aking anak. Kung magsalita ka, para bang bata pa si Daniel. Samantalang, kaya na nga niyang gumawa ng bata. Emilio. Dad, Simula sa susunod na buwan, ikaw na magpapalakad ng rice mill natin. Unti-unti mo na rin pag-aralan ang mga ginagawa sa farm natin. yes, Dad. Pag-aralan mo ng maayos ang pagmamanage ng mga tao at pag-aralan mo rin kung paano makitungo sa mga customer at kliyente natin. Sila ang bumubuhay sa negosyo natin. Yes, Dad. Emilio, ikaw na lang ang anak ko ngayon. There's no room for any mistake. Tanda mo yan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Our earnings increased this year compared nung nakarang taon. Tama ba ako? Yes, Dad. Good. Make sure na masustain mo ang kita ng rice mill. O kaya mas mapataas mo pa. Yes, Dad. Siya nga pala, kinukuha ang pharmacy natin
na partner ng isang outreach program. Pwede natin yung magamit para sa promotion natin. Makipagkita ka bukas sa in-charge ng project. Dad, Oh, bakit? birthday ko bukas. So, kung mo ba birthday mo, magpapahinga ka na sa pagtatrabaho? Hindi naman po. Naisip ko lang, baka pwedeng sa ibang araw ko na lang Makipagkita ka sa kanya bukas. Yes, Dad. May bago ka bang empleyado? Bakit? Ilang beses ko na nakikita yung bang matangkad na lalaking payat na pumupunta rito sa bahay. Oo. Bakit madalas siya pumupunta rito sa bahay? Siya ang runner ko. Kapag may inuutos ako, siya na lang ang tinatawagan ko. Ganun ba? Siya nga pala, Fernando. Hindi ba tayo magkakaroon ng post-birthday celebration ni Emil? Para ano? Magsasayang lang ng pera. Ayaw naman ni Emilio ng mga impractical celebrations. Kahit na ba eh. Cecil. Siya. Hindi na. Asan na kaya si Daniel? Miss na miss ko ng anak natin. Matulog na tayo. Hindi mo malaman ba na iisip ang anak natin? Ha, Fernando? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pasensya ka na, Kay. Ngayon lang ako nagkaroon ng oras. Emil, Bakit parang hindi ka masaya? tapusin na natin ang ating relasyon. Ano? Kay, Sorry kung hindi na kita kayang hintayin. Kay, Sorry kung... I'm sorry kung hanggang dito na lang tayo. Emil? Mami, Alam mo na ba? ang alin po? Malamang hindi. Ilang buwan ng halos sa opisina ka na tumitira eh. Sub-sub ka masyado sa trabaho. Si Kay, kakasal na pala. Ikakasal? Oo. Tinawagan ko kahapon. Iimbitahan ko sana sa second birthday ni Brent. Ilang buwan na rin siyang hindi nakakapasyal dito sa bahay. Alam ko naman siya lang ang kaibigang pinagkakatiwalaan mo. Wala ka namang ibang kaibigan, malibang kay Kay, hindi ba? Kailan ang kasal, Mami? 2 months from now. Ay, mabuti pa si Kay. Ikaw kaya, anak, kailan ka rin kaya ikakasal? Abay, puro ka na lamang trabaho. Gusto ko na rin makita ka may sariling pamilya, gaya ni Daniel. Tinuruan na kitang kumilatis ng mga taong mapagkakatiwalaan at ng mga taong hindi. 1 milyon! 1 milyon na ang nawawala sa'yo bago mo napansin na may ginagawang kababalagan ng tauhan mo. Tapos ngayon natakasan ka pa. Emilio, nag-iisip ka ba? Sorry, Dad. Hanapin mo ang empleyado mong yun at siguruhin mong mabubulok siya sa bilangguan. Sa opisina ka na halos nakatira. Naisahan ka pa ng empleyado mo. Kapag hindi mo nahanap ang magnanakaw na yan, aalisin ko lahat ng empleyadong ikaw ang kumuha. Dad. O bakit? Kukontra ka? Ha?
Kung sasalungat ka sa desisyon ko, siguruhin mong mapagkakatiwala ng mga kinukuha mong tauhan. Gaya ng ginawa mo kay Kay, Ano? wala kang tiwala sa mga taong napipili ko, kahit sa mga nagiging kaibigan ko. Kaya pati si Kay, pinakailaman mo! Huwag mo kong pagtaasan ng boses! Alam kong alam mong namamagitan sa aming dalawa, kaya kinausap mo siya, hindi ba? Kinausap mo siya para hiwalayan niya ako. Buong buhay ko, ibinuhos ko sa negosyo mo. Isinakripisyo ko lahat ng kagustuhan ko para masunod ang mga gusto mo. Isinakripisyo ko lahat para sa negosyo mo, kahit ang kaisa-isang babaeng mahal ko. Kapag may nagagawa akong maganda, wala akong naririnig mula sa'yo. Pero kapag may nagagawa ako, kahit isang pagkakamali lang, kung makapagsalita ka, parang wala na akong ginawang tama. Si Daniel, mula ng mga bata pa kami, palagi kang sinusuway sa mga gusto mo. Pero hinihigpitan mo ba sa gaya ng ginagawa mo sa akin? Emilio! Lahat ng gusto niya, nagagawa niya. Kahit nang makabuntis siya, kahit nang lumayo siya, pinahanap mo pa rin para pabalikin dito sa bahay. Pero ako, Dad, ano bang ginawa mo para sa akin bilang isang ama? Huwag na huwag mong huhusgan ang pagiging ama ko sa inyong dalawa. You're unfair! Hindi ka patas magmahal. Hindi ka patas sa aming dalawa ni Daniel. Matapos kong ibuhos ang dugot pawis ko para lang mabigyan kayo ng mabuting kinabukasan, ito ba ang sasabihin mo sa akin? Wala kang utang na loob. Bakit? Ikaw lang ba may isinakripisyo para sa pamilyang ito? At bakit mo sinusukat ang pagmamahal ko sa inyong dalawa? Nasusukat ba ang pag-ibig ng isang ama? Ha? Ha, Emilio? Nasusukat ba ang pag-ibig ng isang ama sa kanyang mga anak? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Emil, anak, huwag mo namang gawin ito. Natahimik na ako dahil nakabalik na rito sa bahay si Daniel. Ngayon naman, ikaw ang aalis. Pagod na ako, Mami. Pagod na akong pakisamahan si Daddy. Ngayon, patutunayan kung kaya kong mabuhay na wala siya. Patutunayan kung kaya kong mabuhay nang hindi sumusunod sa dikta niya. Matanda na ako, Mami. May sarili na rin akong isip. Pagod na akong tatuhin niya na parang batang mangmang at walang kamuwang-muwang sa mundo. Nagmamakaawa ako sa iyo, Emil. Hindi ko kakayanin ang pag-aalala. Mami, pati ba naman ikaw? Wala ka rin bang tiwalang kaya kong buhay ko? Na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa? Hindi sa ganon. Pero bilang isang ina, napakasakit mawalay sa anak, Emilio. I'm sorry, Mami. Emil, anak, huwag kang umalis. Dad, magpahinga muna kayo. Kung wala kang may tutulong sa pagpapalakad ng family business natin, tumahimik ka na lang, Daniel. At huwag mo akong pakialaman dahil kaya ko ang sarili ko. Mula nang umalis, Kuya Emil, kayo na ang gumagawa ng trabaho niya. Hindi na kayo nakakapagpahinga. Dad, matanda na kayo. Hindi na kayo gaya ng dati. Bakit? Kaya mo bang gampanan ng papel ng kuya mo sa negosyo natin ito? Hindi. O pues, tumahimik ka. Kung magpapahinga ako, magpapahinga rin ang pagpasok ng kita natin. Naintindihan ba kung ano mangyayari sa negosyo kapag nangyari yun? Pero Dad... Umalis ka na sa harapan ko, Daniel. Kung ayaw mong batuhin kita nitong taas ang hawak-hawak ko. Tignan niyo yan, Dad. Inuubo ka na. Hindi ka ba talaga titigil? Aalis ako, Dad.
Yung pagkain mo na padala ni Mami, huwag mong kalilimutang kainin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mami, kumain na muna po kayo. Kanina pa nakahain ng mga pagkain sa mesa. Birthday ngayon ni Emil. Maasa akong uuwi siya kahit ngayon lang. Pero gabi na po. Ilang oras na lang matatapos ng araw na ito. Kawawa ko, anak. Mami. Tama naman siya. Buong buhay niya, ibinigay niya sa pamilyang ito. Sa negosyo ng daddy niya. Pero ni minsan, hindi ko siya narinig na magreklamo. Lahat ng masasakit na salita, pagdidisiplina ni Fernando, tiniis niya yon. Ayaw niya sinasagot ang daddy niya. Ayaw niya na-disappoint ang daddy niya sa kanya. Gusto niya makatulong palagi. Isinusuko niya ang sarili niyang interes. Masunod lang ang daddy niya. Napakabuti niyang anak. Pero hindi po ako naniniwalang hindi yun na-appreciate ni Daddy. Tama ka. Hindi lang expressive si Fernando, pero taliwas sa iniisip ni Emil. Hindi unfair sa kanya ang kanyang ama. Magkaiba man ang paraan ng pagmamahal niya sa kanila ni Daniel, pero hindi nangangahulugan na may mas nakaaangat sa kanilang dalawa. Sa puso ng isang mabuting magulang, pantay-pantay ang pagtingin nila sa kanilang mga anak. Mami, pangalawang atake niya na to. Oh, Diyos ko. Sabi ng doktor, baka hindi niya nakayanin ang susunod. Mahina na ang puso ni Dad. Hindi ko na alam ang gagawin ko, anak. Mula nung umalis, Kuya, humina siya ng gusto. Nadagdagan pa ang stress na nararanasan niya dahil sa paghina ng negosyo. Daniel, hanapin mo na ang Kuya Emil mo. Sabihin mo, may sakit ang daddy mo. Sige na. Siya naman ang nag-put up ng negosyong yun. Ngayon, hindi na niya kayang palakarin. Kuya, ano ka ba? Hindi mo ba nauunawaan? May sakit si Dad. 2 beses na siyang inatake sa puso. Daniel, matapang siyang tao. Hindi siya kayang pabagsakin ng sakit. Hanggang ngayon ba? Iniisip mo pa rin ba na unfair sa'yo si Dad? Bakit? Hindi ba? Alam mo, nung lumaki tayo, aaminin ko, naiinggit ako sa'yo noon. Kasi palaging ikaw ang bukang bibig ni Dad doon sa mga kaibigan niya. Ikaw ang magaling, ikaw ang matalino, ikaw ang mabait. Kaya nga pinangatawanan ko na. Total, ikaw naman ang itinuturing niyang perfect son. Kaya hindi na ako nakipagkompetensya sa'yo. Daniel. Alam ko namang hindi ako mananalo. So, imbes na gayahin kita na sunod-sunuran kay Dad, I chose to live a different life. Mahal na mahal ka ni Dad, Kuya. Hindi mo ba alam yun? Ikaw ang palagi niyang kasama. Hindi mo ba nararamdaman yun? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. I'm sorry, Emil. Waiter?
Matagal ko itong pinag-isipan bago ako humarap sa'yo. Bakit ka nakipagkita sa akin? Sinabi sa akin ni Ma'am Cecile yung mga nangyari. Pinakiusapan ka rin ba? Nakumbinsihan ako na bumalik? Partly, yes. Pero may gusto din akong linawin sa'yo. Ano yun? Hindi ako kinausap ng daddy mo. Ito, tikman mo ito. Para paghiwalayin tayo. Pero, oo, kinausap niya ako nung napansin niyang may namamagitan na sa atin. Tinanong niya ako noon kung totoo ba yung pagmamahal ko sa'yo. At kung kaya raw ba kitang hintayin. Kasi alam niya, hindi ako yung priority mo ng mga panahon na yun. Ano? Emil, sorry. Ako ang sumuko. Nang inisip ko yung kinabukasan ng relasyon natin, natakot ako. Baka hindi ko makayang gampanan ang papel ng isang mabuting asawa sa'yo. Nung time na yun, naisip ko, you deserve someone better than me. At alam kong nakita yun ng daddy mo, yung hesitations ko. So, I decided na makipaghiwalay na lang. Hindi nakialam ang daddy mo sa decision ko. Isa pa, napakarami mo nang isinuko para sa iyong pamilya. Ayoko masayang ang lahat ng iyon dahil lang sa akin. Bakit ngayon mo lang ito sinabi sa akin? Kaya, I'm sorry. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Si Emil. Wala pa rin ba si Emil? Daniel, ang kuya mo. Sorry, Dad. Wala pa rin siya. Gusto kong makita ang anak natin, Cecil. Fernando. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Sa lahat ng mga pagkakataong naging malupit ako sa kanya. Gusto kong ipaunawa sa kanya na lahat ng ginawa ko ay para mapabuti siya. Tama na, Fernando. Hihirapan ka na huminga. Cecil, mali ba ang pagpapalaki natin sa ating mga anak? Dad, huwag kang magsalita ng ganyan. Walang mali sa'yo. Noong una, akala ko malupit kang ama. Pero naunawaan ko na ngayon na lahat ay para lang sa amin. Kaya huwag mong ikondem ang sarili mo. Pero hindi yun nauunawa ng kuya mo. Ang sabi niya, unfair ako sa inyo. Kaya gusto ko siyang makausap. Gusto ko siyang makita. Gusto kong ipaliwanag sa kanya ang lahat. Dad? Emil! Mami, si Daddy. Emil! Oh, anak ko. Salamat. Uwi ka na. Sorry, Mami. Are you okay? Opo. Si Dad. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya sa lahat ng nasabi ko noon. I'm sorry, Mami. Matagal bago ko napagtanto mga bagay-bagay. Anak. Mami,
Sigurado ka bang dito na lang natin sa bahay ilalagay ang abo ni Daddy? Ano? Abo? Kuya? Mami, Kuya, bakit ngayon ka lang? anong ibig sabihin nito? Patay na ang daddy mo. Mahigit 1 linggo na nakakaraan. Pinakremate na namin siya. 1 linggo ka naming hinintay, Kuya. Hindi totoo yan. Malakas si Dad. Matapang siyang tao. Hindi siya kayang igupo ng sakit. Narito na, Sir Ernest. Narito na si Dad, Kuya. Bakit naman ganito? Anak. Mami, hindi pwedeng mamatay si Dad. Hindi. Inintay ka niya, anak. Hanggang sa mga huling sandali niya. Ikaw ang bukang bibig niya. Ikaw ang hinahanap niya. Gusto niya humingi ng tawad sa iyo. Hindi dapat. Dahil ako may pagkukulang sa kanya. Ako dapat humingi ng tawad. Oh, Daddy. Sorry, hindi kita naunawaan. Sorry kung sinukat kong pagmamahal mo sa amin at hinusgahan kita bilang isang ama. Patawarin mo ko, Daddy. Patawad. Mas malawak pala itong lupaing nabili mo rito, Kuya Emil. Oo, Dan. Mas masigla na rin ang negosyo natin kasi nakabalik ka na. Ito ang paraan ko para makabawi kay Daddy. Hindi mo naman kailangan bumawi, Kuya. Hindi nagtanim ng sama ng loob sa'yo si Dad. Kahit na, gusto ko pa rin ipakita sa kanya na hindi ko sinayang ang dugo't pawis na ibinuhos niya para sa kinabukasan ng pamilyang ito. Hindi negosyong turing ni Daddy rito, Dan, kundi kinabukasan nating dalawa. Kung nabubuhay pa siya, nasisiguro kong ipagyayabang ka naman niya sa mga kaibigan niya at sa mga kasosyo niya sa negosyo. Kuya, ngayong maayos na ang lahat. Isipin mo na rin ang pagpapamilya. Hindi na siguro ako magpapamilya. Okay na ako sa ganito. Masaya naman ako eh. Isa pa, si Brent na lang ang aalagaan ko. There's more to life. Explore. Sayang ang panahon. There's a brighter future for you. Kung akala mo, Kuya, hanggang dito ka na lang, sinasabi ko sa'yo, may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayan na alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng mahalagang aral sa buhay, pinamagatang Nasusukat ba ang pag-ibig ng isang ama? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Phil Cruz, Angelo Alcantara, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at si Lionel Benjamin
sa papel na Fernando. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na lamang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas.